Yan, good day mga kalibipay. Ngayon tuturuan ko kayo magbuo ng ating half glass open mid. And before we start, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga parts ng ating half glass open mid. This is a back panel. Ito yung pinaka baseboard ng ating katawan ng half glass open mid natin. Yung palatandaan guys sa tama yung pagkakabitan ninyo is dapat malapad yun nasa baba, then manipis yung nasa taas. Tapos makikita nyo meron siya ditong isang brace na pagkakabitan, which is ito yung ating open mid part. Yan, dito naman yung pinaka-frame natin. Yan, at bali buo na siya yung hamba niya. Ito yung glass door natin, yung closed door, yung ating drawer. Then ito yung open part na mid natin. Yan, tapos ito naman yung left and right side panel natin. Dapat guys, itong mga iniisnapan o yung pinagpapatungan ng mga shelf, dapat lagi siyang pataas. Yan. Pag magkakabit kayo, dapat ito lagi siyang pataas. Kasi ito naman yung mga shelves natin. Meron siyang iba't ibang klaseng shelf. Ito yung ating bottom shelves. Yan. Kung makikita nyo, meron siyang slot. Yan. Kapareho niya yung ating upper part mid. Yan. Bali ito, yung top na ito yung nasa taas ng open mid natin. Tapos ito naman yung nasa bottom part ng open mid. Yan, meron siyang brace sa gitna. Makikita nyo meron siyang mga butas pagkakabitan. Tapos ito naman, itong walang slot, yan wala siyang slot, para yung walang slot, wala rin siyang brace, ito naman yung nasa pinaka-top natin. Yan. Tapos dito naman tayo sa parts ng ating drawer, ito yung pinaka-base ng drawer natin. Yan, ito. Yan, ito. Tapos ito naman yung front cover sa loob ng ano natin, drawer. Ito naman yung front cover sa labas ng drawer natin. Ito yung mga railings natin. 8 pieces na hooks. Tapos ito naman yung screw natin. Tsaka ito yung block footing natin. Yan. Ang una nating bubuhos muna. Gawa muna tayo ng pa-letter L. Natin itong back panel. Tapos yung left side na panel natin. Yan. Bali, itutungtong nyo lang siya ng paganyan sa loob. Patong nyo lang siya ng paganyan. Kung sana siyang magtatapat sa mga butas nila. Yan, kung siyang magtatapat yan. Siyempre yung other side naman. Kung wala kayong cordless, pwede rin naman yung screwdriver. Yan yung last screw sa baba. Yan, bali meron siyang 1, 2, 3, 4 screw each side. Yan. After natin matayo yung panel natin, yung back panel din yung left and right side panel natin. Ang sunod natin ikakabit is yung frame natin. Itong pinakahamba niya. Yan, yung buong harap niya. Sa pagkabit guys, dapat ipapasok nyo muna siya sa loob. Sa loob nyo muna. Dapat ito may mga ano niya rito, mga slot niya. Yan. Papasok siya dapat dito sa loob. Bali ang pagpasok, itong point siya rito. Yan sa taas. Pagking abante lang. Saka may ilap. Yan. Tiga. Tapos yan din sa kabila. I-wide nyo lang ito ng konti. Itungtong nyo. Sa baba. Tapos ipasok nyo sa taas. Tapos saka nyo ilak. Yan. Medyo i-press nyo lang siya. Bale, nakabit na natin yung pinaka-frame ng half glass open lid natin. Next natin itong bottom shelf na may slot. Yan, yung tatlong slot na yan, para dito siya. Yan, sa harap yan. Bale, pag ganito yung pasok niya, manggagaling sa dulo. Yan, yung may slot sa harapan yan. Yan, pag nakita niyong tumungtong sa ganito, saka niyo siya dahan-dahan ibaba. Then after nyan, huwag nyo muna ikakabit yung mga shelf dito, saka dito. Hindi na muna ikakabit. After sa baba, magpuproceed muna kayo sa pinaka-top niya. Sa pagkabit ng top panel guys, itong manipis, dito siya ikakabit. Itong makapal naman, dito naman sa likod. Bali ang pagkaano yan, dito nyo hawakan sa may bandang makapal. So i-press nyo muna, iangat nyo muna.
Yan. Ito manipis nandiyan dapat sa dulo. Yan, meron din siyang i-screwan dyan. Yan, after natin makabit yan, yung bottom pati top. Saraw muna ulit natin. Saka natin ikabit yung ano niya, yung black pudding. Kasi pagkabit ng black pudding guys, i-fix muna natin to yung isa. Yan, meron ng mga nakaabang na butas din eh. Yan, bali itututok nyo lang siya. Then after natin makabit yung black pudding natin, tayo muna natin siya. Next natin gagawin guys, after natin makabit yung black pudding natin, buuin muna natin yung drawer. So pag buo ng drawer guys, itataas niyo muna. Yan, taas niyo muna siya. Make sure dapat lagi nasa labas to, yung may part na ganyan. Yan, palabas lagi yan, pala itong kabilang side. Yan ito, itatayo niyo yan. Tapos itong merong ipapasok nyo rito sa labas. Yan. Tapos bend. Ganyan din sa kabilang side. And then, tapos sa pagkakabilang drawer natin guys, yung front cover ng drawer natin, i-release nyo muna. Tanggalin nyo muna yung susi. Tapos, i-lock nyo na pataas. Yan, dapat naka-press nyo siya ng paganyan. Then after nyan, saka nyo siya ipapasok pa loob. Pasok pa loob. Makikita nyo meron siyang mga slot dyan sa gitna. Bali dyan dapat ipasok yung nasa gilid ng natin. Front drawer natin, yung front cover natin. Yan. Yan, talaga nakasalpak na siya. Sa kabila naman. Yan, nakasalpak na. Pag nakasalpak na yan, itong nasa cover natin sa loob, ang pagpasok niya dapat pa ganito. Yan. Kung bakit tinaas na natin to para i-diretso na natin siyang pasok dito. Medyo i-wide nyo to ng konti. Yan. Tapos dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan. Then pag merong side na hindi masyadong pumasok, kuha lang kayo ng flathead screw. Dito medyo sikwatin nyo rito. Dito sa part na to. Yan. Pasok nyo yung screw. Dahan-dahan nyo ito ipasok. Yan. Pasok na. Yan, kapag napasok na natin siya, kada ipapasok nyo ito pa loob, press nyo muna. Then, tulak nyo ito pa loob. So, sipatin nyo pa loob. Yan, tulad nyo ito. Yan, dito sa baba. Kabilang side naman. Ayan. Tapos, itong gitna, 1, 2, 3. Pasok nyo ulit sa loob yan. Ayan. Tapos, kapag medyo masikip, yung pagganto natin, pwede nyo gawin, medyo itulak nyo siya pag ganun. Parang ganito. Ayan. Pali tinula ko lang siya paloob. Ang bagya lang naman para medyo umunat na siya. Tapos after nyan, itong mga railings natin meron tong left and right. Ayan. So pag-release pala na ito, yan, lain mo na ito. Ang tulak nyo pataas. Pataas. Ayan. Dito, anong side to? Dapat, ito kapag magkakabit tayo ng ganitong part, ito sa drawer to. Dahil itong pinagtanggalan natin, dito sa may body niya. Bali itong part na to, is left side part siya. Yan, make sure dapat na ito lagi itong pataas. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. Mas mababa to kumpara dito. Kasi pataas siya. So medyo maluwag, sigipan nyo ng martilyo. Kuha lang naman. So, lupok-pok lang. Medyo sumikip lang ba. Unahin yung dulo. Ang dulo, dito naman tayo sa yun, skip ba? Pataas siya para makikita nyo pantay.
Then dito naman tayo sa right side, ganun ulit, pataas yung press. Yan, para ma-release siya. Yan, right side, pataas pa rin. Pa natin ang bagya. Yan, unahin ulit natin yung dulo. Sit na unahan. Yan. Alright. Next natin kakabit guys, ito mga pinagbaklasan natin. Sa pinagbaklasan natin guys, meron din siya left and right. Kung doon sa may drawer, laging pataas. Dito naman sa katawan natin, lagi naman siyang pababa. Bali, itong side na to is right side. Unahin natin yung part ng right. Yan, unahin ulit natin yung dulo pasok. Pagpasok sa dulo, ito namang nasa harapan. Yan. Tapos, sikwatin natin ang flathead yung lock niya. Dito. Yan. Yan. Sa ditong kabila. Sikwatin lang natin palabas. Yan, para hindi siya umangat. Yan. At kapag kompleto na lahat, nabuo na natin yung drawer, nakabit na natin itong other part ng railing natin. Proceed na tayo sa cover neto. Bago natin isalpak yung drawer, kabit muna natin yung cover. Yan, sa cover neto, ito yung part na yan. Ito yan, yung merong brace sa gitna. Ito may manipis, ito merong ano. Bali, kamukha siya ng shelves. Pero ang pinagkaiba lang, meron siyang mga butas na nakaabang. Compare dito sa normal shelves natin. Yun lang din, itong manipis, dapat nasa dulo siya. Then itong makapal, dito sa harap. Bali ito, manggagaling siya dito sa pinakataas. Yan, pinakataas. Yan, kung papansin yung manipis, dapat nakatutok siya rito. Yung pinakataas. Then dahan-dahan nyo siyang ibaba. Unahin yung dulo. Yan. Check nyo. Dapat yung manipis, nasa bandang back panel, yung malapad dito sa harap. Yan. Yan. After natin makabit yan, syempre, i-screw muna natin yun. I-make sure natin na matibay yung ating opening pipe. Yan, meron mga screw yan dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Yan. After natin makabit itong bottom shed ng ating open part ng mitan, ang next natin yan itong ano naman, top cover. Yan. Yung may slot ulit. Basta yung palatandaan yan, lahat ng may slot, dun dapat yung sa part ng may pinto. Tulad dito sa glass door, dun dito sa normal door natin. Yan. May slot sa harapan. Yan, tsaka tayo magkabit ng ano natin, shelf. Yan, so pagkabit ng shelf, dapat pasikwat siya lagi. Okay, nabala ko sa kayo banda mo part maglalagay. Depende sa gamit na ilalagay niyo, yung size ng part ng shelf na ilalagay niyo. Yan. Yan, tsaka natin ikabit yung drawer natin. Pagkabit ng drawer, dapat itong mga bearing nakasagad dito. At tapos na yung muna dito sa kabilang side. Yan, pasok nyo lang muna sa kabilang side. Yan sa kabilang side. Yun. Kapag sumasangga siya, kapag gumapang ka ng ganyan, pwede mo siyang ano lang, huwag mo na marahan lang. O kaya naman kapag mahigpit, yan, pag hindi maganyan, gagawin nyo yan dyan, ito, may dito tukong siya paloob. Yan, para mag-smooth yung pag-lock niya. Bali, ganyan siya. Yan lang guys.